kung usahay nabusog na ta, ang tubig na patong gikinahanglan. So una gitong hunger and then ang thirsty atod pa. So as we come to Jesus, it means we want to listen Him, we want to hear Him. And as we hear Him, we are already eating, nagkaon na ta. As we are reading, we are eating the spiritual food comes from Jesus, mato the bread of life. So di na ta sunod na to sunod ang slide. So I am the bread of life, matod pa the true bread of God is the one who comes down from heaven and gives His life to the world. So, kasi proceed na sa next na to, recap na to. Sige pa dyan. Okay, now, rin na takaroon. Peter spread the bread of life to Cornelius, to his family, friends, and relatives. So, tanaw na tuon sa effect sa pag-spread, pagsabwag ni Peter sa bread of life sa kapamilya ni Cornelius. Now, si Cornelius, proceed to the next slide. Kuanan ako ni linsunan ako ni wala akong isuon ng story sa primero. So si Cornelius is high Roman officer sin ako siya ranggo, isa siya ka centurion or Italian regiment ang iyang position ug matud pa ay kasi nga tao makatag siya mga limos mga pobre daampo siya kasimpa siya sa Ginoo. Nga na siya na kuan sa Ginoo na tagad sa Ginoo pero naa siya kinanglan makorek matudloan siya sa pulong sa Ginoo sa insakto kinanglan nga mawalihan siya sa alagad sa padalan masamtan nag-ayo unsa gid ang kulang niya. So this said ingon tong mga messengers gid ipadala ni Cornelius nato kang Peter kay gisugo man si Cornelius sa Ginoo nga pagpadalag ni sa hero dato kang Peter kay aron nga ipalidiri. So ingon sila, we were sent by Cornelius. Gipadala mi ni Cornelius ang Roman officer. He is a devout and God-fearing man. Debutante siya, matod pa bigit siya ka debutante sa Ginoo, may nalukon sa Ginoo. Well respected by all the Jews. Itahod siya sa tanang mga Hudyo kay ana siya ila. A holy angel instructed him to summon you to his house so that he can hear your message. Kanya siya ang balaan nga anghel nagsugo niya nga ipaanhi ka sa iyang balay para he can hear your message. Nay nag-order og bread kang Peter. Hello, nay bagong customer si Peter. Bago siyang customer nagngayo. Gikan sa Ginoo nga sugo nga si Peter mo ipawali dito sa pamilya ni Cornelius. So the holy angel instructed him to summon you to his house, ipadto ka sa balay, so that he can hear your message. Aron makapaminaw siya sa imong mensahe. Let's proceed to the next slide. So Peter invited the men to stay for the night. Okay, nagtuman ang mga tao sa sige, diri sa mo karon tulog. The next day he went with them. Sunod adlaw ni uban na si Peter kay mo nagitong instruction sa Ginoo, uban ka. Accompanied by some of the brothers from Judah. Uban sa mga pipila ka mga brothers sa Joppa. So naagi mga kauban. They arrived in Caesarea the following day. Grabe gid ang baklay nila bakay. Buntag man dito nagikan sunod adlaw sa abot. So grabe pinaktaksa. So dili gid lalim ang mag-alagad si Ginoo kay kay grabe ang sacrifice. Cornelius was waiting for them and had called together his relatives and close friends. Nagpaabot na si Cornelius lang Pedro. And had called, iyan ang ipantawag ang mga parintig close friends. Kung saan may purpose. Let's see what's the purpose na nagitawag ng mga parintig mga close friends. Cornelius replied, jump na po ni. Pag-abot dito ni Pedro, niluhod si Cornelius ng Pedro. Kaya gising pa si Pedro. Inga na siya mo respeto, kalagad si Inong respeto kanang Ginoo. So gipatindog siya, tindog diha, tao ra ko sa magnimo. Dili ko ang simbahon. Ingon dayon si Pedro, unsay hinungdan nga nung ipatawag tunimod diri sa inyong balay? Cornelius replied, 4 days ago, upat ka adlaw nilabay, nag-ampug ko sa balay about this time, aning orasa, 3 o'clock in the afternoon. So, may nampuon siya ha, na siya'y ranggo sa kuan, ilang komunidad, Roman officer siya. Minampuon siya, alas 3 sila nag-ampug. Kalit lang kuno a man in dazzling clothes was standing in front of him nang ako rin nagsilak nga
kanang o tao nga kasidlak ang iyang listi. Atubangan niya, ingon dayon ang mga tao, Cornelius, your prayer has been heard. Ang imong mga pag-ampog gidungog. Your gifts to the poor, ang mga gasta nimo sa mga pobre, have been noticed by God. Nabantayan to si Ginoo. Wala to kalimti si Ginoo. Okay, so manindatagon siya, may nampuhon siya, grabe kitang malulukod ng tao. Naa siya religion. Pero you need to be connected to Jesus. You need to be connected through the servants of the Lord. Okay, let's proceed. Now, send messengers to Joppa. Ingon si Cornelius ng Peter. Naingon din ang minsay nga, pagpadalag mensahero sa Joppa. And someone, a man named Simon Peter. O ipatawag ang ngalan na si Simon Pedro. He is staying in the home of Simon, a tanner who lives near the seashore. Dito siya sa nidayon sa balay ni Simon nga magtitina. Dito dapit sa baybay. Let's proceed. So I sent for you at once, busan mo nagipatawag ta ka. And it was good of you to come, ug maayo kay niabot ka. Now we are all here, kana. Karon na anami tanan, waiting before God to hear the message the Lord has given you, kana. Kabalo si Lord nga na ay hunger si Cornelius. Gapangtabang siya sa mga pobre, may nampuon siya, gasimba siya sa Ginoo. Pero nakita ni Lord ang need niya. Ang spiritual need niya, ang spiritual hunger niya. Wala nakasupply sa iyang spiritual needs. Ang leader sa ilang grupo, sa ilang simbahan, ilang religious group na kining simbahan niya. So ingon siya, we are all here waiting before God, nagpaabot o bang sila, to hear the message the Lord has given you. Nagpaabot mi para maminaw sa mensahe sa Ginoo nga gihatag nimo para ipadangat namo. Kini nga statement niya, it means naagid siya hunger. Naagid siya sa isang sulod, naagid ipangita sa iyang kalagog espiritu. O ang katagbawan ana gikas Ginoo, pinaagi sa nagdilaap nga alagad si Ginoo, the far anointing na kanya. Let's proceed to the next one. And he ordered us to preach. Muna ito nagwalin na rin si Pedro atod pa isugo mi niya para magwali everywhere and to testify that Jesus is the one appointed by God to be the judge of all the living and the dead. Nagsugod nagwali si Pedro. Dili lang isugod. Parte sa wali ni Pedro, jump lang po. Dito sa patapos. Taas ang wali ni Pedro, grabe pagwali ni Pedro. Siya, isugod mi niya para iwali or magwali everywhere. Na-take note, sa panahon ni Jesus, uban yung mga disciples, ang iyong mga disciples wala nag-concentrate dito sa sinagoga, dito ra sila, pagulat na sa mga tao maabot kay walihan. Most of the time, dito siya sa field, magwali sila sa asa. To preaching the gospel. Preach everywhere and testify. Sulti, isugid, pamatuod nga Jesus is the one appointed by God. Siya ang appointed, to be the judge of all. Siya ang maghuhukom sa tanan, buhi man o patay. Ituboy na si Jesus, wala ituboy ang relihiyon. Let's proceed. He is the one all the prophets testified about. Isa siya ang giisulti sa mga propeta, saying that everyone who believes in Him na nag-ingon nga ang tanan nga matuo kaniya will have their sins forgiven through His name. Ituboy ni si Jesus nga ang mutuo kang Jesus, ang ilang mga sala mapasaylo. Una mahinlo. As we believe His word, whoever believes in Him, so as we believe His word, we are already feeding spiritually. So whoever believes in Him will not be thirsty, and whoever comes to Him will not be hungry. Okay. Ang matanang mustuo kaniya, ang ilang sala, pagkapasayloon pinagi sa ngalan ni Jesus. Even as Peter was saying these things, sometimes si Pedro nagsulti ani mga butanga. The Holy Spirit fell upon all who were listening to the message. Ni kunsad dahil ng Espiritu Santo sa kanang naminaw sa mensahe kato si Cornelius, iyang pamilya, relatives, and close friends.
the bread of life was spread by Peter in that house of Cornelius. Sada ni nga bread, kay nga naman, di na ka magpropliti. Asa ni mo lutuon. Kaysa nga open mong gamiton. As long as you are connected to the Lord, it's the fire from heaven, fire from God, that will make it cook and taste good. O ang tanang makatilaw sa lami, o ilan ng pangitaon. Amen, di ba? Kasagaran sa mga bakery nga, deserve og init nga bread, sila ginapilahan. So, yan na. Nga ang mga alagad si Ginoo nga nagkalayo sa pagpangalagad, nagkalayo sa pagwali. Grabe ang mga tao. Sunod-sunod. Pangitaon sila. Why? Gusto sila sa mga putay nga giserve. Wala na nila na tilawi ang lami sa wali sa ilang group, sa ilang religious leader. Kanang makahimog bread, pero ang lami sa bread, dili pareha. Amen. Hello. Diba? Lahi ang lami sa bread nga init pa. Lahi ang lami sa bread na bugnaw na. Labi, naging pila ka adlaw na bugnaw. Wala. Gunit ni mo. Makuha na mo. Pusgay na. Diba? Kaya lahi na ang yung texture. So sa to, samtang si Pedro nagpadayon pagwali, the Holy Spirit fell upon all who were listening to the message. So si Peter nag-spread sa bread of life. Wala siya nag-expect nga pati ang Espiritu Santo mukunsad para sila paga-bautismuhan. So let's proceed to the next one. The Jewish believers who came with Peter, ang mga Hudiyo nga mga magtuto nga uban ni Pedro, naibulong sila that the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles too. Kaya apin nila, kita ra ka special ta mga Hudiyo. Apin nila sila rin kasahan. So, na-amaze sila. Nga pati mga Hudiyo, kay Gentile man si Cornelius, dili man siya Jewish. Di ba ingat to ganina, nag-shortcut naman ko. Nga, si Peter, nakakita siya pananaon, na usaka, kining, sana, panapton nga anak, naaday mga hayop nga hugaw, reptiles and, sa ito mga beast. Ingon si Lord, ihawa na og kana. Ingon din si Pedro, Lord, kailangan kusukan ni kaon og mga hugaw ng mga hayop na gitumili sa Hudiyo nga pagtulunan. Ingon din si Lord, ayog isip pa nga hugaw ang ako ng kilintiuhan, Pedro. Ayog, dili man to about animals. Ipasabot. Ang hugaw nga hindi, sa nahintil nga si Cornelius isa, ako ng gilimpiuhan. Dili ka mabautismuhan sa Espiritu Santo kung hugaw pa ka. Amen? Di ba? Di ka mabautismuhan sa Espiritu Santo, di ka kunsaran sa Espiritu Santo, di ka mabautismuhan sa Espiritu Santo kung hugaw pa ka. Sasamtang sila minaw, nituo sila, pagtuo nila, nahiluan sila, busog sila, nahiluan sila. Mo rin to, kadugayan nga wali ni Pedro. Ni kunsa ng Espiritu Santo. Nga naman, ang taong madinawaton, mahinluan siya, kung mahinluan, ang Espiritu Santo, andam na nga, ibupo niya yung kagalingon, para nga dugang pangkinluan, para magkalayo na sa pagpangalagad, aron handom na kagdugay pa nga time sa Word of God. Wala, eat all you can. Eat all you can. Speaking of eat all you can, salamat si Ginoo. Gusto mo eat all you can, sa dikip pilit pa sa lapas ng Isuzu. Unlimited lechon. O, 299 lang kung weekdays. 349 kung weekend. Oh. Hello. Anong bago ipakonect ni Lord sa ato agkaron? Hello. Kinasay, kinanglan siya sa Word of God. Mura siya si Pedro. Pasal si Cornelius na kinanglan siya sa Word of God. Ano siya business, pero kinanglan ka ng icon. So, nga na, otong itabaw ni Brother Paulo. Siya Paulo. Hallelujah. So, the Jewish believers who came with Peter were amazed that the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles. So, for they heard them speaking in other tongues and praising God. Ibulong sila.
nga nag-speaking tongues na, nag-speaking tongues. The speaking tongues is the language of the Spirit. Ingana na sila. Hala, lain-lain ang sinultian because they were baptized by the Holy Spirit. Ano, part of the evidence or the manifestations of the baptism of the Holy Spirit is na mag-speaking tongues ka. Ma-on fire ka, magkalayo ka. Kung naganado pa mo sa mga samot pa na, as you go along the way of stepping forward to be closer to the Lord. Hello? So, nakadungog din sila, tuyo to nilo nag-uban sila ni Pedro. Kay aron nga, makasaksi sila. Nga palangga po ni Lord ang mga hintel. Palangga ni Lord ang non-Israelites. Palangga ka ni Lord. Oh, naa siya plano na to. Nakita maka, tilaw po sa natilawan sa mga Hudyo. And for they were speaking in tongues, in other tongues and praising God. Let's proceed to the next one. So can anyone object to their being baptized? Ingon si Pedro na abay maka babag nga sila babautismuhan. Now that they have received the Holy Spirit just as we did. Karon nga nadawat na nila ang Espiritu Santo sama sa atong nadawat. So he gave orders for them to be baptized in the name of Jesus Christ. So grabe nga baptism to. All in one. So bulakan katong mga relatives o friends ni Cornelius na invite. Kung wala to sila imbitahan, dili to sila katilaw, dito sila kasinati mo na, it's good to invite. Kaya ikaw hinungdan nga sila makakaon nilang kalog espiritu. Ika kita mag-invite. Invite ta, o mga tao. Invite ta, hindi ka kabalog-wali, hindi ka ganag-wali, mag-invite lang. Kaya na magwali. Diba? Dili ka walis, wala maiwalis si Cornelius, di ba siya kabalo, kaya lahat man nang iyang gift. Iyan ang invitar, iyang friends and relatives. Iyang family, iyang friends and relatives. So, wala pa nag-invitar, dili sila kasi nati ani. So, ang pag-invitar sa mga tao nga makabuong sa pulong sino, o sa kadako na siyang pamaagi nga ikaw nakatabang silang kalag espiritu. Amen. Muna nga kung naluoy mo sa kalag espiritu sa bang tao, then start to act, start to step. A right step nga imong mapadaul sa Ginoo, mapakuan sa Ginoo, mapaduol sa Ginoo, mapakaon ang ilang kalag espiritu. Di ka balugwali nagkinahanglan si Cornelius word. O munto sada kaayo ipag-imbita niya close friends and family and relatives. So daghan sila. Umatod pa gibautismuhan sila. Ha? Afterward Cornelius asked him to stay with them for several days. Ingon sila, ayaw sa uli, diri lang sa kapilakad. Ano man, kilamian siya sa potahe nga giserve ni Pedro, the bread. Nag-spread ni Peter about Jesus. So to spread Jesus, the bread of life. Di ba wala laing gis, tuboy ni Peter si Jesus. He is the judge for the living and the dead. He is the Lord matod pa. Uwato ingon sila, ayaw sa guli, diri lang sa kapila ka adlaw. Ano man, gilamian sila sa bread na giserve ni Peter. Ano man, ano gilamian sa? Nagkalayo, di ba? Hot bread. Init nga bread giserve niya. Anong init man, ingana siya ka-fiery si Peter, ingana siya nagkalayo ang yung anointing. Hello? So, we have to set aside about professionalism, about decency, pagka-decency. Kasi Pedro, dili siya nga niya educated in terms of secular nga category nga, sana secular nga kining requirements. But kung ma-empowered ka sa Holy Spirit, mas higher pa ang position. And tubangan sa inyo, you are higher. We are higher than anybody who have lots of certificates here on earth. Because kanang nga certification, dili na magamit ka po sa libutan, pero certified ta nga ingana ta sa Ginoo. Glory to God. Dalay ko na ngalan. Hello. So, afterward, Cornelius asked him, ato si Cornelius naghangyo ni Pedro, stay with them for several days. Si Cornelius, sayo sa uli. Isa ulit na lang. Kaya dugang-dugang kas budget na mo, uban pag gining mo mga believers, uban. Ulit na lang kayo, dugang-dugang gasto. Hello. So let's proceed to the next one.
So the fire anointing of Peter after the baptism of the Holy Spirit in Acts chapter 2 na siya, made him on fire to spread the bread of life to the people. Diba? Sila matanda na bautismuhan na to. Pareha man to sila. Pareha gito sila. Nga nabautismuhan sila. Pero ang level sa ang level sa effect kang Pedro, higher din siya. Sila tanan pareha to sila na tangsok pareha sa ibabaw silang ulo. Oh. Pero ang level sa effect sa anointing ato, grabe kang Pedro. Nga naman, kaya ingana siya ka-favor ni Lord, ingana siya ka-humble, ingana siya eager to learn, ingana siya eager to obey the Lord. So na like fire anointing. Nga, iniguan niya sa bread. Dili bugnaw. Kaya dili bugnaw, wala siya nabugnos pagpangalagad. Nasa sa kainiton sa pagpangalagad. Lahi ng makunalihan sa kainiton, nasa kainiton sa pagpangalagad. Kaya init na bread lami. Amen. Lahi dyan ang init nga bread kaysa bugnaw nga bread. Pero ice cream atong hisgutan, di kin maayo nga init nga ice cream. Oh, di jud kaganahan. Pero bread gani gusutag init. Praise God. So I'll read that again. The fire anointing of Peter after the baptism of the Holy Spirit in Acts chapter 2 made him on fire to spread the bread of life to the people. Muna nga samtang nagwali si Pedro ani. Ang uban ng mga marites na suko. Kaya nga naman, nag-jealous sila. Nganong, ingana ang mga to sunod-sundod. Siyempre, sa to, mobile bake shop. Sundod-sundod ang init nga pan, nga lamig. Ang pan nga bugnaw, nawa na tarog. Wala gi-develop, wala gi-painit. Wala na. Isuhan ang mga tao ato. Gusto nila, bago nga init. Amen. Hallelujah. Let's proceed. And the people have eaten the bread of life. O ang mga tao kaon atong tinapay sa kinabuhi. He shared and spread ni Peter. They were still hungry. Gutom pagit sila. Thus they asked him to stay with them for several days. Ay gutom pa man sa kuhaw sa pabilin siya. Nag-eat all you can sila. Daily gito nga alternate. Daily gito nga dili sa mo everyday. Once gani gaganahan ka sa pulong sa Ginoo, walang sawa. Grabe na gyud na level. Hello. Pero nalagyan ako ito domingo introduction pagkilaay na kapoy na kagatulgo na ka na umbot lang. Okay, let's proceed to the next one. So the people, the Gentiles, as they listened to Peter spreading the bread of life, they believed and received the gift of the Spirit, Holy Spirit. Ang mga tao, ang mga until na Jewish people na naminaw ni Peter nga nag-spread sa bread of life, si Jesus, they believed and received. After they believed, na-receive pa nila ang gift of the Holy Spirit. Now, katong experience nila ato. Compare din nila ang ilang naandan nga religious teaching, religious feeding. Diba? So, pangitaon na ganda sa Peter, hando mo nagli sa Peter. Hando mo na gini mo, nag-serve ni mo, lamig ang pagkaon. Ay mo lagi nga ni. Kung ka mo nakatilaw na mo, insure. O niya, pagka-afford mag-insure, o niya inyong paliton, kay katurang baratuhon, inalang ko mag-name o baratuhon, kay basima, isil na niya. Katong baratuhon, na, sani, baratuhon nga, gatas yung paliton. Maka-afford mag-insure. Di ba lahi ba lamig sa insure? Kapit siya siya pang bata, mag-insure pang tiguwang man to. Oh, naman the age bracket na ito. Ang pitcha siya pang bata, insure lang eh. Majority sa tunan. Niya, palit na din mo katong baratong. Di ba lahi? Oh, dinang ko mag-mention, kabasig kuanta, mag-viral ta. Mag-viral ta, hindi apat si Pastora. So, ingan na siya. Napangitaon, gini mo tong lamig. O ito si mama lagi palitan ang insure sa day. Lamig lagi itong gatas imong gabali. Ito na lamig dito kay Mara dito. So, sa iba siya nga, palitin na po utro na yan. Palitan ko na ko utro. Kaluwi po tangon. Tato, sa una kita ginagatas ni mama. Kung matigulang na sila, kita na po mo, sukli po. Amen.
Muna paliti inyong mama gatas. Oh, amen ko no. Hallelujah. Isa nakadungog, sa kadungog lang makasabot lang. Hallelujah. Di ka inigpatay na dito to. Gani dito gatas lapida. Kanang gatas di patungtong ng gatas ito. Sa buhi pa wa paliti. Inigpatay na to ano nagbitos lapida di patong ang gatas. Batong chocolate di patong bulak. Sa buhi pa wa. And that's foolishness patong basta di kaguwang na. Demos imong gipid dili na to imong mamagpambalit to. Okay? So let's proceed to the next one. So for several days, pinadyo kaadlaw na pabilin. They gladly lessened the bread of life. Pati nilang lipaya sa tinapay sa kinabot through Peter. They were cleansed and sanctified after they believed and they were baptized by the Holy Spirit. Kaya na-cleanse man sila. Sanctified man sila. Sa diyang pagtuo nila. Sa diyang nituo na sila. O they were baptized by the Holy Spirit. Kaya ganado na tamabasa sa pulong sige ako. Labi naging pagkahilak, bitaw ka rin maparipahilak ka, makatuloy mong luwa, kay gitouch kay lahit na po naka-level. Lahit man tong nitulong luwa kay napasok. So lahit ba, napasok, nitulong yung luwa. Kisa nakasulayan, napasok mo sa kanon or sa nasunan, tulo ang luha. Dili kumutulo atong luha because of the bread of life, dili ka napasok ka, gitandog ka sa Ginoo. Amen, gitandog ka. Indot ka inang experience. Makahilak ka, kapamalantong ka, then end up then prayer, Lord, and thanksgiving to the prayer na yun. So nga na, let's proceed to the next one. So Paul and Barnabas spread the bread of life and many believed. Ay naput nga grupo. Ay, isa to, daghan mga bakers nga nagkalayo. Dili ka kalutog bread kung wala kay kalayo sa Espiritu Santo. Amen. Dili maluto ang bread kung wala kay kalayo sa Espiritu Santo. So Paul and Barnabas, let's proceed to the reference on this. Acts chapter 13 verse 42 to 43. Jump yapon ko. As Paul and Barnabas left the synagogue that day. Samtang di sa synagogue. Synagogue is manang tiguanan sa ato pamilya simbahan. That day. The people begged them to speak about these things again the next week. Gigutom man sila. Ingon ang mga tao. Mulakaw naman sila. Kubiya naman sa synagogue. Kaya maras nagwali. Ang mga tao naghangit nila. To speak about these things again the next week. Higanahan sila paminaw sa giwali ni Pablo ni Barnabas nga naman. Tungod lagi sa kalayo. Lami ang ilang giserve. Init nga lami. Isa, sunod si Mana. Maog nga pa iwali kay lami itong imong patahin. Kung makadungog tong naganito nga sa to ining leader dito. Ay nga silos kitsagot nga mga Parisiyo. Sila may tigwali dito sa mga Parisiyo. Nangasuko dahil sa mga wagwali nga magpunga nasa kalayo sa Espiritu Santo. Nangita din si Miguel. Many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, and the two men urged them to continue to rely on the grace of God. Daghan ko mga Diyo, mga debutante, mga converts kuno to Judaism followed Paul and Barnabas. Si Pablo si Barnabas ilagi follow dili na ang Judaism na teaching na ni Jesus. Ang ilagi, sunod. Pag una ilagi, ilang textbook. Pag una ang ilang teaching i-follow kung Jesus na. So, matod pa diri, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, and the two men urged them to continue to rely on the grace of God. Let's proceed to the next one. And the next Sabbath, yung sa sunod sa Bado, katong yapon, kay lamig kay Tochada ka ito. The next Sabbath, almost the whole kahon. And the next, kaya nga express na, paminaw mo, kay Tochada kay magwali si Kuan, si Pablo, si Barnabas, tanas magwali, nang invite. So, the next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. So, kung na ay mga big shop, na mga fast food, nagipilahan, naglaghan, matod pa, ganahan sila sa menu, ganahan sila giserve na pagkaon. Open ni. Ang naa sa on fire, nagkalayo. Kanan maminaw ang mga tao. Alon nga, ma-feed sila, matagbaw sila, matod pa. Kung samtang sila naminaw sa
bulong sa Ginoo, the bread of life, nga init pa. Layo na gid sa isugba sa impyerno. Hello? Ang isugba ay sa impyerno, dili tong init kaayo ng alagad kadto nang nabugnaw aron mainit o balik sa impyerno. Hello? Katong init kaayo sa pagpangalaga, layo jud kaayo na maimpyerno. Amen. Bugnaw na ta ng alagad. Ito ihagsa ni Lord sa impyerno aron mainit. The next about, again, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. But when the Jews saw the crowds, kani karon mga Diyo, nakita na nga pati na whole city na good. Kay maminaw. So the crowds, they were filled with jealousy and began to contradict with what was spoken by Paul, reviling him. Nagsilos man sila. Kay giganahan na ang mga Hudyo pamati sa mga pulong nga giwali nila. Ang mga Jewish ng mga leaders nag-jealous. Nag-jealous sila kay, anong ganun sa pamati ato daga? Nangita din sila, bikil kang pamo. Kita sa bikil, i-issue din. Kasi ako pa man, siya, kaya wala sa una. I-issue na dahil, kaya wala politiko ba? Sa politika. Kung kasi budagan nga politiko, pangitaan, ibikil, pangitaan ang iyang negative, ang iyang weakness, kaya mo din ipasundayag. Amen ba? Hello? So, the whole city gathered to hear. Nga naman, kinsa may nag-inganyo atong whole city. Kato nakadungog na. Nga sunod. Ari mo din. Nangimbitar sila. Inay mong abay, pangimbitar pod. Share pod. Sa imong nasulti. May kita sa imong sa probinsya, uso ng hinatagay og sikan. Maring, na ako'y ginamos diri. Maring, na ako'y kuha din inununan diri. Wakay tanglad, ikong tanglad. Sudag, palito ng tanglad. Kamunggay, palito. Dundong ko sa isa parent. Teacher, nisapot ko. Ano naman? Akong kamunggay. Kaya akong gutlong. Kaya lang lagi na pa ko po. Gihurot sa akong siling nga nukid sa batong nangawa. Sa akong kalago teacher. Nanukon ko. Guputol sa akong kamunggay. Kaya aron wala na po din ako ma-stress. Hindi na ako makaiba. Na lang iputol. Ipalukat niya. Diba? Naglagot man siya. Yan kung tinanong. Kapit ko siya may blood. Yan ang ipalukat. May blood siya. Let's proceed to the next one. And Paul and Barnabas spoke out boldly. Pero, the more sila gikontra sa mga silusong nga mga naibig siya, pero bugnaw ilang giserve. May kalami-lami. May katimpla-timpla. And Paul and Barnabas spoke out boldly. Grabe kid sila kaisog nagsulti. It was necessary that the word of God be spoken first to ingon sa importante unta kaayo ang pulong si Ginoo igadalit kaninyo una mga Diyo. Since you thrust it aside and judge yourselves unworthy of eternal life, behold, we are turning to the Gentiles. Ingon si Pablo. Kamo man untay dapat ingon si Lord sa ako nga magwalit ko sa mga Diyo, sa mga dili-Diyo. Kamo tay tagaan sa mensahe sa Dios. Pero inyo maninggi itsapwera. Wala niyo tagay bili. Kung inyo dili mo takos sa eternal life. Gusto isa. Sige, mo man inyong gusto, we are turning to the Gentiles. Ito na lang ni magwalis mga Gentiles. Let's proceed to the next one. Verse 46 man. Verse 47. For so the Lord has commanded us, kaya Ginoo nagsugo na mo. Say, I have made you a light for the Gentiles. Kaya nga na Ginoo na mo. Himo ko kamo nga kahayag para sa mga Hintel or mga non-Israelites, that you may bring salvation to the ends of the earth. Aron magdala ka mo kaluwasan ngadto sa tinatimiyos kalibutan. So makakaon sa bread of life, makalpaton og kaluwasan. Di na ihagsa dito sa impyerno. Kaya kung makabatuntag kaluwasan, hintay tod na taga na tayo luna sa langit. Kasi purpose na luwas kay impyerno di kay hagsa.
So to, I have made you a light for the Gentiles. Kaya Ginoo, nag-ingon ka na mo. Naghimo ko ka mo nga kahayag sa Gentiles that you may bring salvation to the ends of the earth. Aron makadala ka mo, makatod ka mo kaluwasan sa kanatamu, kanatumiyan sa kalibutan. Let's proceed. And when the Gentiles heard this, part ko to diwali ni Pablo, og sa diha nakadungog ang mga hintal, ani, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. And as many as were appointed to eternal life believed. Kung wala to nagwali si Pablo, dili sila kasabot, dili sa motuo. O dili nga na ilang feeling sa to, they began, nagsugod sila, naglipay, naghimaya sila sa pulong sa Diyos. Kay nalipay sila, giganahan sila sa mensahe, nag-i-serve, na naikainit, di kas Ginoo. Nainit ang ilang pagtugpagsalin. Pero ang mga tao, mga himantayo, mga siluso, nainit sa kapagkasilos o pagkasina. Kaya dili nila maingato pagwali ang iwali ni Pedro, ni Pablo, o ni Barnabas. Na naikainit, di kas Ginoo. Or nainit ang bugno nila pagtupag pangalagad si Ginoo. Hallelujah. Di ba? Ang init nga bread, mapili mong init. Sige pagka buyog-buyog, kay ano mo, nakapaso na imong tudlo. So, and as many as were appointed, ug ang daghan nga gi-appoint to eternal life, ituo sila. Salamat si Ginoo. Ang appointment ni Lord sa atoa, maluwas ta na kay kinabuhing walay katapusan. Dili ta makabaluan na kung walay mag-serve sa bread of life sa to, but by every word that comes from the mouth of God. Ang mga pulong mugawa sa alagad si Ginoo, daw pulong di kas Ginoo that we read, and that's our bread. Bread to read sa word ni Lord. And the word of the Lord was spreading throughout the whole region. O ang pulong sa Ginoo nag-spread, nagkakay na throughout the whole region. Because ang kainiton sa espiritu ni Pablo o ni Barnabas, nitakod ang kainit o matod pa, nag-spread ang word of God. Walang naay, mobile bake shop, mobile fast food. Hello, through online, nakaserve ta. Food. Maminaw. Kadumdum ko sa unawa pa ni uso ng Facebook o napato pero delete pagkaipan. Nag-decide ko nga sana na ay TV ministry. Radio ministry, 3,000 man tumati na to sa Ultra Radio ba to? Ultra Radio 3,000, pag 3,000 to, 30 minutes lang, 1 per week. So 1 year po ta kapag ako to kamikin, nagkanang ta na kailang history, si Pastor, gulo to nagwali. So, takin kayo mga documents. Nag-desire po ko nga na TV ministry. Pag pandemic, dito nagsugod ang atong sa Facebook, sa nag-live stream. I-grant ni Lord. What, pay? Bayad? Free pa, basta naka-internet. Look, we are spreading the bread of life. Tanaw na ko sa dashboard, ay taga-Vietnam, gatanaw, ay taga-US, ay taga-kanang sana, taga sa ni Middle East, ay kapananaw. Nga naman, spread sa to, the word of the Lord was spreading throughout the whole region. Muna isa na, gamito na to ang social media, ang Facebook nga, ang TikTok ta sa word of God. Di kay TikTok, makaitok ni Lord nga, grabe. Nagpakita na sa bilbil, nagpakita na sa hita, nagpakita na kung saan ito, ipistaguan, di-display na. Alo, dili na bread of life. Nangita na breeder. Hello. So, and the word of the Lord is spreading throughout the whole region. Napapisumpay na dyan? Okay. Tiwasin na ito. Gamay na lang dyan. So, the effect of spreading the bread of life, ang epekto sa pag-spread sa bread of life, ganyan na the people believe the word, the bread of life. Ang mga tao nituo sa pulong, the bread of life. And the people, wala na ako, the people, plural na ako, kaya hindi na paigo, the people receive eternal life. Number 3, they were baptized by the Holy Spirit. Naminaw lang sila, nabaptize sila. May nga naman, that's part of the reward or the effect. Kung spread ang word of God, the bread of life. Number 4 na effect.
They rejoiced kanina, di ba? They rejoiced, they began rejoicing, and they glorified the word of God. Gihimaya nila ang pulo sa Ginoo nga. Inga gi-appreciate nila. Lain-lain na nag-flavor, di ba? Naaman to'y, awan ay cheese, with cheese. Ang uban ay cinnamon. Mas pa nag-isawa uban. Napay-uban na ay bread, butang hotdog. Sa ganingan na. O na ay sandwich, na ay hamburger. Bandwich sa Dunkin Donuts, sa gulan. Para lang ang tao magkapili kung sa'y gusto. Napoy hot and spicy bread. Diba? Na ay rice, na hot and spicy, na ay fried rice, na ay sana regular rice. So daghan ka ay ipaserve sa ato para lang makakaunta. And as we are eating those food, our body is enjoying sa nutrients that gives us more strength and energy para makatrabaho ta. Napabay-sumpay na dyan? Ha? Okay, sige, palihan ko dyan ang hotel sa luto. So, Acts 16:31-32. Kanina po sa when Paul and Silas were in prison. Naglinog man ang kanang prisuhan. And then, nanghadlok ang jailer. So, what must I do to be saved? Ingon ang jailer. Ingon si Paul and Silas. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Tuo lang sa Ginoong Jesus. Ikaw maluwas ka along with everyone in your household. Uban po ang imong membro sa panimalay. And they share the word of the Lord with him. Kung si Pablo, si Silas, ilang gi-share ang word of the Lord, the bread of life, atong jailer. And with all who live in his household, o katong tanang nagpuyo sa balay sa jailer. So ipaagi pag yun. Imagine, dagan to piniriso. Ang naluwas na katurang pamilya sa jailer, o si jailer o ang house, ang iyang pamilya. Ang uban piniriso wala. Sa kita na sila milagro. Naglinog dito ang mga tulta, o ang mga, ang mga portahan, ng abri, ang mga gapus, kadina ng bugtog. Nakita sila milagro ako dito. Na yung mga tao kita milagro niya bugtog, ibutaan sila sa iyo. But the jailer received the word of God, matupad pati ang panimalay. O kung saan hitabo, next verse. After next verse? Okay. Even at that hour of that night, bisan anang gabi una, the jailer cared for them and washed their wounds. Nautro ang pagbati sa jailer nga nakabati sa pulong sa Ginoo. Imbes na maghikog na to siya, ingon man si Pedro, ayaw! Believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Sumuto nabuhayan siya, di na tas magikog kay sa patay ko ani. Wala ako trabaho, wala na bread. Tayo anang gabi una ang jailer cared for them. Iating man sa jailer si Pablo si Silas. And wash their wounds kay nga samad down sila kay gikadinahan na sige pusasan. Then he and everyone in his household were immediately baptized. Muna ko ba na idiretso magbabautis? And he brought them into his house. Idala sa jailer si Pablo si Silas sa balay and set a meal before them. Ipakaon niya silang Pablo si Silas. And he and his entire household rejoiced because they all believed in God. Gipaagi pagpriso, nabunog pa si Pablo si Silas. Kaya ang purpose ni Lord, maluwas ang jailer of iyang pamilya. Sometimes the connection is so hard, so difficult to understand. But the salvation of the people nga nadawat is greater than the sacrifices exerted. So just spread the word. Kung na mo gawas, ay mga schedule, mag-visit ka, o gapon, okay, dito man sa kaulugan, kung si Monica birthday, Maniman James gapon, birthday man, kaya naliko. Dito sa kaulugan, dyan na kayo dito. Tinama ko schedule sa lampasan at 2 p.m. So ninaog jud ko, nanaog ko. Nakapas ko dito. Kaya pa, needed man gid sila kaya na ay battle na gina-face nila. And then, I need to feed the word of God para ma-boast ang ilang faith. So, salamat sa Ginoo. Oto nga lumalay atong schedule na pangituyukan para ma-serve na ko ng bread. The hot bread coming from the hot presence of the Lord na magpalami sa tinapay para ganahon tayo. Let us all stand up and thank the Lord for His message, the bread of life, that our life mahimong
naanay flavor, naanay lami atong kinabuhi. As we taste the bread of life through Jesus Christ.